Good morning, welcome po sa 5th Generation Hobby Shop. And shoutout po kay Sir Ben of Malay-Balay, Bukidnon, sir. Welcome to 5th Generation Hobby Shop. Ito na po ang inyong unit, sir, na Glock 17 Gen 3 of Umarex. This is the airgun pistol, caliber 4.5mm, steel BBs. Okay, so bali, ito po yung mga kasama sa unit. It comes with the CO2 cartridge. So, meron po siyang kasamang 5 peraso. This is the ESG brand. Ayan. CO2 12G cartridge. Okay. And also comes with the copper coated or copper head steel BBs. This is 500 shots. And also the silicone oil. And also, meron kayong additional na order, sir, na steel BBs. This is the Crossman Copperhead 2,500 shots. At saka yung additional nyo po na 15 pieces na CO2 cartridge. Okay, so bali, ang matatanggap nyo po ay 20 pieces na CO2. So, ayan po. 20 pieces na CO2. 2,500 shots yung additional order nyo, tsaka yung mga freebies. Okay, and this is the Glock 17. This is the box. Ayan, airgun. Caliber 4.5mm. And CO2 powered. Umarex brand. This is fully licensed by Glock. Ayan. This is a serial number. And Umarex Glock 17 airgun. Officially licensed product of Glock. Okay. 18 rounder. Yan, 18 rounder. Naka-smooth bore na siya. Yung barrel. So, ayan. Usually, sa mga steel BBs talaga, naka-smooth bore na yan. Yung barrel niya. Okay, so buksan na natin. Okay, your receipt. Okay. Ito yung unit. At saka meron siyang kasamang Allen wrench, ang pihit, at saka yung sa gun handling. Yan, Umarex German engineering. So Umarex is made in Germany. Ito yung handling. Yan. Safe gun handling. And then meron din siyang kasamang manual. Yan. Instruction manual. Or yung operating instructions. Okay. Now, ito yung unit. Yan, sir. Pakita ko lang sa inyo. Glock 17. Yan yung markings niya. Talagang engraved po yan. Okay. So, again, this is fully licensed by Glock. So, ibig sabihin po, yung totoong Glock ay talagang pares na pares. Apo. Kasi, Umarex was authorized to na gumawa ng Glock to replicate kumbaga ng ganitong unit na parehas sa original na Glock 17. Okay, so this is Gen 3. Mapapansin natin sa Gen 3 merong finger grooves, sa Gen 5 wala. Okay, and then ang Gen 3 manipis yung mag-release. Then
hindi pa ambidextrous yung kanyang slide release. Okay, unfortunately wala tayong stock ng Gen 5. So ang available natin is Gen 3. Okay? So ito na. So bali ito yung itsura. Yan, officially licensed product of Glock. And then meron siyang accessory railing para sa mga accessories. Gusto mo maglagay ng katulad ng mga flashlights, laser, meron, pwede siya. Okay, maganda siya pang hunting sa gabi, naka-laser ka. And then, wala nga lang siyang thread. Yung barrel niya, walang thread po yan. Hindi katulad sa mga airsoft gun, may mga thread. Okay, so ito yung magazine, 18 rounder. Ayan. Okay. Now, lagyan natin siya lagay tayo ng silicone oil. So, dahil meron siyang kasamang silicone oil, bali, bago kayo maglalagay ng CO2, sir, patakan nyo tong part na to, sir. Patakan nyo po yung part na yan, ito. Yan, ng oil. So, bali, pinatakan ko na yan. So, hindi ko na siya papatakan dahil sobra na sa oil. Dadami yung oil. So, yung part na yan, sir, yan. Yan. Yung part na yan, ito. Tatakan nyo po yan ng oil. Itong part na yan. Okay? Bago kayo maglagay ng CO2. Tapos, push mo lang siya. Yan. Lagay mo lang yung CO2. Yan. And then, ito yung allen. Pampihit. Okay, so bali, yung CO2 pala, sir, pag nailagay mo na, syempre, pag nailagay mo na siya, mabubutas na yan. So, kailangan nyo pong gamitin. Then, kailangan within 24 hours, as much as possible, mai-release nyo yung CO2. Huwag nyo siyang hayaang ma-stack siya sa magazine ng matagal. Kasi ang CO2, ang pressure, maghahanap po yan ng labasan. Na yung hangin, maghahanap siya ng labasan. So, doon siya magkakaroon ng premature leak kasi may pressure. So, much better kung wala siyang laman, kung i-stack nyo siya ng matagal. Kaya kung halimbawa, gagamitin nyo naman kinabukasan, okay lang nakastock. Basta within 24 hours, kailangan ma-release mo yung CO2. Okay? Then ngayon, higpitan natin. Pigilan mo lang yung CO2 para hindi umikot, parang ganito. Then, tsaka mo siya higpitan. Yan. Then, saktong higpit lang po, huwag nyo siyang higpitan ng todo. Saktong-sakto lang. Okay, and then, balik nyo lang yung slide. Ayan. Okay. Ngayon, maglalagay tayo ng BBs. So, sa mga newbies, sa mga nagtatanong, especially sa mga nagtatanong sa amin, kung po pwede ba daw yung bala ng airsoft dito. So, ang sagot po dun, guys, ay hindi. Kasi yung bala ng airsoft po, ito po, pakita ko sa inyo, no? Okay, para lang po ito sa mga nagtatanong. Ang bala ng airsoft, yan po ay 5.95 plus minus 0.01 mm. Okay? And then, ang bala po ng airgun, yan po ay caliber 4.5 mm. So, mas maliit po ang bala ng airgun. Okay? Kaysa sa airsoft. So, airsoft is, sabihin na natin 5.96, no? Round up na natin, 5.96 mm. Yan yung size, diameter ng bala ng airsoft. Saka plastic siya. Kaya po siya tinatawag na airsoft. Kasi soft lang yung bala. Okay? Sa airgun, mga gintong unit, airgun, mas maliit. Mas maliit siya kasi caliber 4.5 mm siya. Pero, solid. Yan. Solid po siya. Hindi siya nababasag. Yung airsoft kasi, pag
yun ay tumatama sa pader, yung bala nun, nababasag. Ito, hindi po. Ayan, dumidikit po siya sa magnet. Ayan. So, steel siya talaga, metal. Metal BBs. Yan yung bala ng airgun. Okay, so yun po yung sagot sa mga nagtatanong po kung pwede po ba yung airsoft, bala ng airsoft sa airgun. So, ang sagot po doon ay hindi. Okay? So, ngayon maglalagay tayo ng bala. So, sa paglalagay ng bala, sir, dito mo lang siya ilalagay sa bungad. Diyan. Pasok mo lang siya dyan. Tapos, aalugin mo lang hanggang sa malaglag. Yan. Lagyan lang siguro tayo ng 8. Okay? Kaya na yung 8. Okay? So, bali ito pala, sir. Mayroon siyang safety, manual safety sa ilalim. Okay? Ayan. So, kung red yan, fire. So, naka-indicate naman, fire. Pag red. Ngayon, pag ilagay natin siya sa white, yan. Safe po yan. Safe. Yan yung serial number. No? Serial number. Okay? Yan. Safe po siya. And then, babalik natin sa fire. Ayan. Red. O, yan yung fire. Ayan. Ganda ng tunog, oh. Bakal na bakal. Ang ganda. Okay. So, again, shout out po kay Sir Ruben of Malay-Balay, Bukidnon. This is your unit, the Glock 17 Gen 3 Airgun Pistol by Umarex. And so, ngayon, proceed tayo sa shooting test. Tatest natin siya sa bote. Okay, Sir Ruben of Malay-Balay, Bukidnon. By the way, sir, yung sa trigger pull pala nito, okay, so kailangan po, yung squeeze nyo or yung pagkalabit nyo po ng trigger, kailangan po full squeeze. So, kailangan po, diretso kalabit po. Huwag nyo pong igigit ng ganyan. Huwag nyo pong igigit na kasi kung mapapansin nyo po, ayan, repeater kasi yan. So, pag ginitna nyo siya, pwedeng mag-activate na yung load niya. Then, malalaglag na lang yung BBs. Baka magulat kayo, ba't nalalaglag? So, kailangan po, pag kinalabit nyo siya, kailangan full. Kailangan direkta pong kalabit. Yan, pag ganyan po. So, kailangan, wag nyo po siyang i-half, no? Yung half squeeze lang. Kailangan yung piga nyo sa trigger, diretso. Okay, diretso po. Yan, pag ganun. Okay? So, testing tayo. Make sure lang meron kayong iPro, sir, kasi bumabanda po yung steel BBs. Pwedeng delikado po eh. Okay? So, ayan po yung ating target. Okay? Firing. Kita nyo naman, sir. One shot lang. Wasak na yung bote. Okay? Ganun siya kalakas. Tsaka mapi-feel mo talaga yung kick. I mean, yung recoil ng unit. Okay? Talagang malakas. Okay? So, yun, sir. Kailangan full squeeze ng trigger. Okay? Firing. Okay, ubusin lang natin yung bala. Okay. Yan, nag-open chamber na siya. So, ibig sabihin po niyan, wala nang laman. Yan, open chamber. Yan, open chamber. Lock. Okay, release mo lang yung mag. And then, ang gawin nyo po, hatakin nyo po yung slide. Pag hinatak nyo po yung slide, bababa po itong slide release. Kasi may spring po yan. 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 And then, bitawan nyo po. Okay? So, okay na po, Sir Ruben of Malay-Balay, Bukidnon. This is your unit,
the Glock 17 Gen 3 airgun by UMRX using caliber 4.5mm steel BBs. Okay, if you have more questions, sir, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Yun lamang po, and have a nice day.